Magandang araw sa inyo mga engineers. Ako nga pala ulit si Engineer Ace. At another series ulit. Reinforced concrete design na to. RCD. Yan. Ang topic nga pala nito is NSCP coefficient or ACI coefficient. Design na to, which is concrete design. Papagbasehan natin dito is yung code o yung NSCP 2015, yung pinaka-updated. Ito nga pala is lumalabas din sa board exam. Ito nga pala yung sample problem natin. Hindi naman eksakto yung value dun sa lumabas sa board exam. So, umpisa natin. Situation 1. Refer to the figure shown. Binigay yung figure. Given. Binigay yung factor load ng dead load tapos nung live load 15 kN per meter and 19 kN per meter yung live load natin, factor live load. Yung dimension is yung L1 daw is 6 meters, yung L2 is 7 meters, yung L3 is 6.5 meters, and yung length 4 is 6 meters. Binigay yung figure, so ito is spandrel beam. And number 1 question, what is the maximum positive moment at G? Number 2, what is the maximum positive moment at H? Number 3, what is the maximum positive moment at I? Ito. So, focus tayo sa each question. Binigay dito yung code. Ito yung code. Yan. Section 408.4 of NSCP states that yan yung galing sa book natin na NSCP 2015. Ginagamit din ng examiner sa board exam. And dito is may mga condition yung kung paano natin gagamitin itong code. There are 2 or more spans. Yan, spans are approximately equal. Yan, binanggit dyan. So, rekta tayo sa problem kung paano pala yung gamitin. Number 1, what is the maximum positive moment? Kilonewton meter at G. So, ito pala, binigyan tayo ng figure. So, titingin tayo dun sa code na binigay sa atin, which is ito. Ito. Yan. For the positive moment, yung end spans, discontinuous and unrestrained. Yan. Ano yan? Yan yung walang support sa dulo kung titingnan natin. Focus tayo sa mga end spans. Ito yung figure. Ito. Yan. Ito daw is beam. Ito, column. At ito is spandrel beam. Yan. Ano yung sinasabing end span? Ito. Itong dalawa. Yan. Parehas dulo. Yan yung end spans. Tapos sinabi, discontinuous and unrestrained. Tingnan natin kung meron bang walang support na dulo. Meron, may support sila parehas. Which is column at spandrel. Hindi siya yung ganyan lang naka-overhang. So, hindi ito. Hindi siya unrestrained. Next, discontinuous and integral with support. So, may support daw. Tingnan natin yung span na dulo. Itong end span na parehas kung may support. Meron. So, ito. Applicable to. Ito yung for moment, positive moment. WLN squared over 14. Yan ang ilalagay natin dito sa span na to. Yan. End span. Sabi dun sa code. Ganun lang natin intindihin. And next is interior span. Yung mga interior span natin. So, WULN squared over 16. Ito yan. Interior span. Ayan. Kasi ito end span to parehas. Ito interior span. So, ito yan. Diyan natin ilagay. Kaya yung style. Ilalagay ko agad yung formula. Yan. Ito. And yan. Next.
negative moment of exterior face of first interior support. Negative moment daw ng exterior face ng first interior support. Alin yan? Yung first interior support natin. So ito yan. Ito support. Yan. Itong column B at column D. Ito. Yung interior daw niya, yung exterior daw niyan, face. Ito yan, exterior face. Ay, exterior face nitong point dito. Kasi papunta dun. Exterior naman ito. Ito. Yan. Ito yung exterior face niya. Ng point D at point B. Column B at column D. Yan, exterior. Ito yung ano niya. Interior face ito. So, ito yung exterior face. Sinabi, ito, negative moment of exterior face of first interior support. For 2 span, hindi naman 2 span yung ating problem. 4 na span yan. More than 2 span. Yan. Pag more than 2 span, WU ln squared over 10. So, dyan natin ilalagay sa exterior face of first interior support. Dito. So, sinabi ko dito. So, dyan natin ilagay, dyan sa face na yan. Yan. Ginawa ko, nag-draw lang akong line. Yan. Dito, W, U, ln squared over 10. Goods. Okay na. At basa ulit tayo. Dito kailangan lang natin magbasa. And intindihin ng mabuti. So, more than 2 spans. Yun na, okay na. Dun sa exterior face of first interior support. Okay na. Negative moment at other face of interior support. Doon sa negative moment at other phases of interior support. Doon sa ibang phase ng interior support. So, ano yung mga interior support natin? Ito. So, ito, nakuha na natin yung phase na yan. Ito yan, base doon sa code, sa condition. So, itong phase na to, itong interior phase nitong point B. Ito. Yan is WU ln squared over 11. Sabi dito sa code. Kasi sinabi na negative moment at other phases of interior support is WU ln squared over 11. Ayan. So, ilagay natin yan. Dito, ito. Yan. And next, basa ulit tayo. Saan na tayo dito? Tapos na tayo. Negative moment at interior face of exterior support. Doon naman daw sa interior face ng exterior support. For members built integrally with support. So, gagana lang to kapag mayroong support yung exterior natin as support. I mean, hindi siya unrestrained. May support nga sinabi. Interface of negative moment at interior face daw ng exterior support. Alin ba yan? Ito yan. Ito yung support natin. Diba? Yung interior daw nito na face, ito. Yan yung tinutukoy dyan. Where support is a spandrel beam. Pag spandrel, WU ln squared over 24. Kapag column, WU ln squared over 16. So, ito is spandrel beam. So, ang gagamitin natin is WU ln squared over 24. Sabi sa code. Ito naman kabila is column lang. WU ln squared over 16. So, okay na tayo dyan. Basa ulit tayo. Check na to. Shear in end members at face of first interior support. Shear na tayo, hindi na tayo sa moment. Shear daw dun sa end members at face of first interior support. Shear in end members at face daw ng first interior support. So, alin yan? Ito yung formula yan, first interior support. So, ito. Yan. Kasi ito, interior support na ito eh. Ito, exterior support. Ito exterior support. Ito rin, interior support. So, interior face niya is
Ang ito ang tinutukoy. Kasi sinabi dito sa code is in end members at pace of first interior support. Sila yung first na interior support ito. Pag tumingin ka sa kabila ang pace. Yan. Ito first exterior support pag tumingin ka dito sa pagaling kang kanan, pagaling kang kaliwa ito. Tapos yung first interior support nila is ito. Kapag galing ka sa kanan, ito na pagaling ka sa kaliwa. Yan. Tapos yung pace nila is ito. Yan. So yun, ilalagay natin WULN squared over 10. Ay hindi, shear pala, shear 1.15, pink yung shear natin dito. WULN over 2, walang square, hindi naka-squared. Yan, kasi shear tayo. Mamaya explain ko kung bakit yan shear or negative moment and positive moment. Focus muna tayo sa pagbasa ng code. Okay na to. Shear at face of all other supports. So, dun na daw sa other support, face ng mga other support. So, ito is goods na. Ito lang yung 1.15. So, yung the rest na face, ito, and ito, ay ito. Yan. Yan. Is WULN over 2. Yan. Yan. Ito. Yan. And ito. Ayun sabi sa code natin. And okay na. Ilagay natin yung mga formula para hindi malito. Yan. And yung LN natin dito, sinabi rin sa code na where LN clear span for positive moment or shear and average of adjacent clear spans for negative moment. Sinabi, pag yung LN natin is pag positive moment, kunyari yung span na to, which is ito, explain na lang natin dito. So, alin ba dyan yung positive moment? Itong mga to. Kasi, kung titingnan natin yung structure, pag yung self-load, kapag may load tayo dito, syempre may gravity yan, mag-smile yan, ganyan. Yan. Tapos ito, gaganta yan. Kasi may magre-resist dito. Kaya yung gaganyan ulit. Kasi gaganyan ulit. Parang ganyan yung itsura niya. Kung i-imagine natin. Yan. Kasi ito pag may mabigat magbe-bend yan dyan. Ito may support. So, ang tendency gaganto yan. Kasi may bigat ulit dito. Ganyan. Kung alam niyo yung moment diagram, ganito lang itsura niyan. Ganyan. Tapos, ito is pa ganyan. Gaganyan yan. Gaganyan yan. Gaganyan yan. Gaganyan yan. Ito yung negative. Ito yung positive. So, ito yung positive. Itong span na to. Kaya yan. Positive itong mga nasa taas na to. Yung mga negative, ito yan. Ito. Yan, ito. Kung marunong na kayo mag-drawing ng shear diagram. Ay, moment diagram. Yan. Ito. So, ito yan. Kaya negative. Gets? Kaya ito is positive tong mga nandito. So, pag negative daw, i-average lang natin yung two adjacent span. Kunyari, ito. Hinanap natin dito is moment dito sa point C. So, negative siya kasi pag ganun siya eh. Nagigets nyo, ito yung negative. Pag may support, ito positive to eh. Pag sa moment diagram ito, itong span na to. Yun. And kapag negative daw, the average of the two adjacent span. So ito, kung ito ang hinanap natin na moment, i-average lang natin itong adjacent span niya. Itong katabi niyang span na dalawa. Average lang natin yan. So, bukas tayo, hanapin muna natin itong WU. Binigyan tayo ng factor load na para sa dead load and live load. So, ang gagawin na lang natin is i-add na natin yan. I-add na lang natin. Kasi hindi naman tayo binigyan ng code eh. Binibigay kadalasan yun yung factored, yung 1.2 times dead load plus yung 1.6 times live load.
wala naman binigay na ganun sa atin. So, iisipin natin na factored na to. So, i-add lang natin 15 plus 19, 34 kN per meter. So, ang pinapahanap dito sa number 1, what is the maximum positive moment at G? At G. So, alin dyan yung G? Itong span na to. So, ang gagamitin natin is ito. Positive moment. Ito. 4.G. Ito yung G natin, yung span G. So, ito. WU ln squared over 14. Yung ln na gagamitin natin is itong 6. Kasi hindi naman siya negative moment. Kapag negative moment, i-average natin yung katabi. I-average natin yung katabi niyang 2 adjacent span. So, hindi naman siya negative. So, yun lang ito. Ito lang gamitin natin. 6 meters. So, pag binigyan tayo ng dapat pala yung ln is yung face to face. Ito, face. Face. Yan. Yung span na yan. Kasi kadalasan binibigay dito nasa center nung column nung support. Yan. Binibigyan tayo ng dimension nung support nung column. So, ima-minus pa natin yung kalahati nito para makuha yung ln. Dito sa binigay na figure, hindi na kasi nasa face na mismo. Yan. Ito na yung direktang ln natin. Yan. Goods. Yan yun. Salpak na lang natin yung ln. 6 raised to 2 over 14. Ayan yan ah. Ito yan ah. Kaya binasa muna natin yung code para alam na natin kung saan. Titingin na lang tayo dito sa ating ginawa. Ganyan yung style ko para hindi malito. So ito yan. Equals 87.43 kilonewton meter. Ayun yung sagot natin sa 1. Bago tayo magpatuloy, ito nga pala yung Outsmart the Board exam na libro na nakatulong sa akin nung naghahanda ako for Civil Engineering Board exam. Ang dami ditong tips, guide mula sa mga nag-top notcher, sa mga nakapasa, doon naman sa mga hindi pinalad, may mga dito, mga advice kung ano ba yung magandang gawin. And yun, pati yung mga study habits nandito. Kaya ano pang hinihintay nyo, check the yellow basket. So, number 2, what is the maximum positive moment pa rin? Kahit hindi sabihin na positive moment, sinabi lang what is the maximum moment at H. So, ito yung H. Ito, yung span na to. Alam natin na positive yan kasi in-explain ko na kanina. So, hindi tayo gagamit ulit dito nung average kasi hindi siya negative moment. So, yung WU, nakuha natin, 34. Times yung ln niya. Ano ba yan? At H. So, ito, yung L3. Which is 6.5 meters. Yan. Squared over 16. Kasi ito yan. Ito. H siya. H. Equals to, yung maximum positive moment natin is 89.78 kilonewton meter. Okay na. Number 3, what is the maximum positive moment at I? Sa I naman. Dito. Positive moment. So, ito yan. Formula lang yan. Same lang din. Ito. WU, ito yan, 34 kilonewton per meter. Yung kanyang ln, ito, I, 6 meters. Over 14, base dun sa binigay ni code na formula. So, 87.43 kilonewton meter. So, ito, additional question kapag gagamit tayo ng average ng ln natin. Find the moment at C. Ito. So, ang gagawin natin is, ito yan. Tingin tayo sa mga violet kasi yan yung mga moment. Ito. WU ln squared over 11. So, yung ln niya, kasi negative siya, kung titingnan natin, yung kanyang moment, dapat magaling tayo tumingin kung negative or positive moment. Pero, nung nakarang exam, nung April 2025, I think parang sinabi niya yung
kung positive moment or negative moment yung hinanap. Meron na siyang ini-include niya na yung word na positive or negative. So, rekta tayo, WU ln squared over 11 yung gagamitin natin. Ito. So, compute muna natin yung ln niya. Ito yan. Yung adjacent span niya. Itong 6.5 and 7 meters. Kasi at C. Average over 2. 6.75 meters. Yung WU is, nakuha na natin. Given yan. Ginagad lang natin. Yung moment at C is, yun. Base yan dito sa formula. Equals 34 times 6.75 yung ln. Raised squared over 11. Which is yung MC natin is 140.83 kilonewton meter. So, yun. So, pag sinabi dito, wala kasing sinabi na kung ipapactor pa natin or service load ba to. Kapag gantong walang sinabing service load o hindi tayo binigyan ng formula for factor loads, kasi ano yun, based on code yun. Ano nga ba yung service load? Yung service load is yung parang self-weight nitong mga beam na to. Yan, kung anong mismo yung kanyang bigat. Yung naman, factored loads, base na yun dun sa sa code natin. So ano yung factored loads? Ito yung parang gumamit tayo dito ng mga safety factor para masiguro na hindi masisira yung structure. So dito na ipapasok yung design, yung NSCP code natin kapag factored loads. Ang ginagamit yan is yung formula na 1.2. Ito yun eh. 1.2 times dead load. Yan yung service load. Ito. Plus 1.6 times live load. Ito yung service load. Ito. Pag sinabing service load, gagawin pa natin siyang factored load. So, inassume natin dito na factored load na yung binigay ng examiner. Kasi hindi naman binigay yung formula na 1.2. And kung itatry naman natin, yung kanyang kung ipa-factor pa natin siya, walang lalabas sa option natin. So, yun. So, yung service load is, sa madaling salita, yung service load, ito yung totoong bigat nitong mismong load na to. Yung naman, factored load, yun yung parang gumamit na tayo ng safety factor. O yung pag tayo nagdi-design as an engineer. Para kahit may extra na bigat or force, hindi agad masisira to. Yan. So, yun lang. At maraming salamat.